Madalas akong kumain sa karinderya. Wala kasi akong oras sa pagluluto dahil abala ako sa trabaho. Ang madalas kong pagbilhan ay ang bukas na karinderya na malapit sa amin. Napakalinamnam kasi ng luto at talaga nga namang hahanap-hanapin ng dila. Ang madalas kong bilhin ay dinuguan dahil ito ang panalo sa aking panlasa. Isang buwan na rin nagbukas ang karinderya na ito. At ganun na rin ako katagal na kumakain. Hanggang sa isang araw ay meron akong nararamdaman na kakaiba sa aking sarili. Paano ba naman kasi kahit hindi naman sinasadya, panay ang pagtulo ng laway sa aking bibig. At tila natatakam ako sa sariwang laman. May kakaiba na akong hinala sa nararamdaman ko, kaya lumapit na ako sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, noong mapatingin na ako, ay nayanggaw raw ako. Tinanong niya ako kung ano ang kinakain ko. Kaya sumagot ako na kumakain ako sa karinderya na malapit sa amin. Naku iha, bagong lipat ka lang ba sa lugar? Tanong niya sa akin. Opo, bagong lipat nga lang po, sagot ko. Ang lugar na napaglipatan mo ay bayan ng mga aswang at ikaw ay nayanggaw. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na nahawaan ka nila. Inumin mo itong nasa bote na ito. Katas yan mula sa alamang hugat. Wika ng albularyo, sabay abot sa akin ng hawak-hawak niya na nasa bote. At dahil sa kagustuhang gumaling, dahil sobrang sakit na talaga ng tiyan ko, nilagok ko nga ito. Ano pong mangyayari ngayong nainom ko na po ito? Tanong ko sa mga gamot. Napatitig siya ng seryoso sa akin habang nagsasabing, malalaman mo mamaya, makaraan lang ng 30 minutos. Boses ba talaga ng matandang lalaki yun? Samantala, naghintay nga ako sa oras na yon. Hanggang sa nabigla ako nang humilab ang tiyan ko. Sobrang sakit, walang kasing tindi. May mainit na bagay na galing sa sikmura ko na umaakyat patungo sa aking lalamunan. Hindi nagtagal, nagsuka ako ng nagsuka. Halos pigain na ang tiyan ko dahil sa ininom kong halamang gamot. Nawindang ako sa mga bagay na aking nasuka. May mga buhok ng tao, durog na daliri at mga mata. May patay na ibon rin akong nasilayan. Ang sabi ng albularyo, hindi totoo ang pagkain na kinain ko sa kainan na iyon, kundi parte ng tao dahil sila ay mga aswang. Mula nang malaman ko yon, lumipat na ako ng lugar. Iniwan ko na ang bahay na yon mula nang malaman ko na nga ang totoo. Mura lang naman kasi ang bili ko roon, kaya hinayaan ko na lang. Agad naman akong nakahanap ng bago. Mula nito ay tadala na akong kumain sa karinderya. Kung kumakain man ako ay sinisigurado ko na legit na tao ang nagluluto. Kumakain pa naman ako sa karinderya hanggang sa ngayon. Iyon ay sa suki ko ngayon. Pero naging maingat na ako sa aking kinakain
At kung maaari lang ay sa sarili ko ng luto. Nagluluto na rin ako. Mabuti na lamang ay gumaling na ako sa sumpa ng Yanggaw. Dahil kung hindi ay baka kumakain na ako ng karne ng tao. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa rin ang itsura ng tindera ng dati kong kinakainan. Matatalim ang kanyang mga mata at buwaghak ang buhok. Hanggang dito na lamang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat. Clark, ay si Superman palang napadala ng kwento. Salamat po sa mga nakinig.